Mga bro, meron ba kayo mga dad joke na palagi niyong sinasabi? Yan. Ako meron ako. Anong sabi ni Baby Ulan kay Daddy Ulan? Naiyak pa nga siya eh. Sabi niya, Daddy, ambon ba ako? Kami naman bilang kami mag-ama, no, lagi kami nag-aanohan. Lagi ko tinatanong sa kanya, ano ang tunog ng aso kapag nauntog? Aw. Aw. Diya, dug. O ito, ano naman sabi ni Baby Rubber Band kay Mommy Rubber Band? Goma. Ito naman bro, ano yung pinaka naalala niyong first time niyo bilang tatay? Siguro akin, share ko muna. Nung araw na mga anak na si April, so kami lang talagang dalawa. Tapos pumasok na siya sa delivery room, di ba? And then, hinintay ko talagang ano. Ito pa nga, nag-meeting pa nga ako kasi naka-work from home kami. Pero iba yung feeling, mga bro, yung nakita ko yung anak ko. Na dati napapakinggan mo lang sa tiyan kasi sumisipa siya, yung heartbeat and all. Pero nung nakita ko yung anak ko, nakadila pa nga eh kasi pero sobrang puti and all. Iba. Tapos nung hinawakan mo, maramdaman mo yung touch. Nung pagbuhat yung gano'n. Kasi maramdaman mo yung parang lukso ng dugo. Yun yung hindi ko makalimutan na first time mo talaga bilang ama. Iba pa talaga pagkahawak mo na yung anak mo. Sa akin, nung first time kong bilang isang maging ama, takot. Unang-una, kaya sabi kong takot. Kasi nung time na yun, wala pa akong stable na trabaho. Hindi ko, hindi yung pangamba ko na mapapag-aral ko ba siya sa gusto niyang college. Pero sa tulong ng ama, naging matagumpay ako. Ito ako ngayon. Kaya sinasabi ko, I'm proud to be a father dahil natapagtagumpayan ko lahat ng kasama si God. Grabe kanina, nasa dad jokes lang tayo ah. Kung sa akin naman mga bro, yung first time kong buhatin yung anak ko. So hindi ko alam kung matutuwa ako or matatakot. Natutuwa ako kasi ang liit-liit niya. Pero parang hawak mo yung buong mundo mo. Nice. Diba? Nakakatakot kasi, yun nga, ang liit-liit niya. Pero napakalaki ng mga responsibilities mo. Tama. Ito naman mga bro. Ano naman yung pinakamahalagang natutunan nyo bilang isang ama? Yung sa akin, natuto ako na unahin yung kapakanan ng anak ko. Bago yung sa akin. Natuto rin ako na maging mas matapang sa buhay. Kasi hindi na pwede yung dati, yung binata ka, yung para relax ka lang. Ngayon kasi meron ng anak na nangangailangan ng lakas mo. Siguro sa akin bro yung laging mas maintindihan ako sa asawa ko. Kasi isa sa mga bagay yun, hindi lang sa anak natin. Ang biging ama kasi, as a partner din sa asawa natin, companion, mas naintindihan dapat natin sila kasi marami rin sila pinagdadaanan. So, kailangan shared responsibility din paano pagpapalaki sa anak. Hindi lang laging nanay, no? As a tatay, hindi lang provider. Pero dapat shared responsibility. Sa akin, nung natutunan ko bilang isang ama, naging responsable. Kasi nung ako binata, napaka-responsable ko. Inyong dito, gala doon, barkada rito, kung ano-ano man. Pero nung nakita ko ang anak ko, doon ako nagkaroon ng motivation na maging responsable na maging matapang para sa kanya. Anong mga pagsubok ng mga kinaharap na nyo at paano nyo itong mga nalampasan? Para sa akin, nagkaroon kami ng hindi unawaan ng mag-ama nung ako nasa abroad pa. OFW ako. For almost 10 years, hindi ako umuwi. Nagkaroon siya ng sama ng loob baga sa akin. Hindi niya ako kinakausap, hindi niya ako tinatawagan. Yun yung pinakamasakit sa isang ama. Na malayo ka sa kanya, hindi ka man niya tawagin, kamustahin, ano naman. Alam mo naman ang ama, hindi nakakatiis sa anak. Binaba ko sarili ko bilang ama sa kanya na ako unang humingin tawad. Dahil aminado rin ako, hindi ako perfecto bilang ama, pero sa lahat, mahal ko anak ko. Kaya ginawa kong bumaba para maayos kami dalawa. Kayo naman mga bro, ano yung mga pagsubok at paano nyo ito nalampasan? Sa akin naman mga bro. Pero feeling ko ito naman yung struggle ng lahat ng mga tatay. Yung iniisip natin kung paano natin sila mabibigyan ng magandang kinabukasan, magandang future. Ako madalas kong naiisip to ah. Ano kaya mangyari sa ano kapag wala na ako sa mundong to? Nakakalimutan ko na meron palang mas magaling na tatay kaysa sa akin. Yun si Lord. So, kailangan ko lang gawin habang nabubuhay ako. Gawin ko lang lahat ng kaya ko para sa anak ko. Para kung sakaling wala na ako sa mundo. Panatag ako, naiiwan siya kasi si Lord ang tatay yung ama niya. Amen. Kuya Del, ang ganda nung na-share mo na yun, no? So, parang si Lord lang no? Si God nung forgive tayo, no? So, it's more of your forgiving. So, praise God sa buhay mo. Na-apply mo yun sa pagiging ama. And sa din, brother, siguro ako makarelate ako kasi 4 years old pa lang yung anak ko, si Taya, na tama nga naman, naisip mo, paano papalaki yung anak mo? Or ano yung future na may bibigay natin no? Ngayon na nag-struggle pa rin naman tayo kasi in this world, nag-struggle pa rin naman tayo. Siguro currently ako yung ma-share patience eh. The more patience na tayo
magtiis para sa pamilya natin, para sa anak natin. Pero mapagtatagumpayan natin ito pagkasama natin si Lord. Kung kaya magkakaroon tayo ng mensahe sa mga tatay na tulad natin, ano kaya yun? Siguro sa akin, on top of maging father, is more of mas iintindihin natin yung partner natin kasi yun laging katuwang natin sa pagpapalaki ng mga anak natin. And at the same time, dalhin natin yung pamilya natin kay Lord. Yun eh. Kasi bilang tatay tayo, dapat mag-lead sa kanila. Ikaw ba, bro? Bro, ganda ng sinabi mo. Sa akin naman, bro, mensahe ko sa mga tatay dyan. Hindi ka perpekto. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang importante, dyan ka, lumalaban ka, nagmamahal ka. Kung pagod ka na, isipin mo lang na hindi ka nag-iisa. Mensahe ko naman sa lahat ng mga tatay dyan sa buong mundo, dito sa aming simbahan na to, COG. Patuloy lang tayo lumaban at patuloy lang nating mahalin nating pamilya. In behalf of COG Baguio Men's Ministry, Happy Father's Day!